Huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Magandang araw ng Martes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Catalina Drexel. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga guro ng batas at mga Pariseo ang umupo sa pwesto ni Moses. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi. Subalit, huwag silang pamarisan. Sapagkat nagsasalita sila, pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila ikinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikinatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sino man sa mundo, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay, sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo, sapagkat ibababa ang magpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Sa unang tingin, parang madali lang magturo ng values education. Pero, hindi eh. Isa ito sa pinakamahirap ituro. Dahil hindi lang sa mga discussions or lecture sa loob ng classroom natututunan ang mga pagpapahalaga. Mas natututunan ito kung nakikita ang ginagawa at isinasabuhay ng nagtuturo. Ito ang komentaryo ni Jesus sa mga eskriba at pariseo. Sabi sa verse 3, gawin ninyo at tuparin ang kanilang mga sinasabi, ngunit huwag tularan ang kanilang ginagawa. Sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang sinasabi. Magaling lang sa salita, pero kulang sa gawa. Sounds familiar, no? May isa pang ayaw si Jesus. Sabi niya sa verse 5, ang lahat ng kanilang ginagawa ay pakitang tao lamang. Uso rin ito ngayon. Magkakawang gawa, pero kumpleto sa media coverage at social media uploads. Kaya ito ang hamon sa atin ng mabuting balita. Gumawa ng kabutihan sa kapwa ng bukal sa kalooban at hindi pakitang tao lamang. At turuan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mabuting pakikipagkapwa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.